Magandang hapon boss, dito na naman tayo sa Bat Expert PH. May dumating tayong battery ngayon, ipapacharge lang daw. Pero nung tinesting ko, grabe ang result. Ito ay 12 and 12 3B champion battery at tingnan nyo kung bakit hindi na ito basta-basta marirevive. Ito po ang ating battery, ayan. So, tanggalin natin sa kanyang paglagyan at ikutin natin. Champion po ito, ayan. So ating ititester gamit itong Lancol battery analyzer. Ito po, negative, ayan, at positive, ayan. So natanggal yung isa, kapit natin ulit, negative, ayan. So as you can see mga boss, ito ang actual reading natin. Voltage niya 10.15 volts na lamang ito. So check natin ang CCA, SOH at SOC, pati resistance. Tap natin ang OK. Battery test, regular flooded, CCA. So isisit lang natin siya sa 100 ampere rating. So okay na po yan. Then okay na, testing na tayo. Ba't bumabalik? Ano nangyari? Ulitin natin. So ayan, titigan na mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, bad cell. Ayan po, nakalagay dito ay bad cell. Then meron siyang 20 CCE na lamang. Ayan, 10.15 volts or 10.1 volts. Ayan. SOH niya, state of health 4% na lamang ito. SOC, state of charge 0%. Ang R, ibig sabihin ng R, resistance 99.87 milliohm. So bad cell na talaga siya. Kulay pula ang light indicator ng ating battery tester o battery analyzer. Ayan po, pansinin natin. At ang pinakamalala, bad cell na po ito. Ayan boss, ayan. Kapag ganito kababa ang reading, ibig sabihin sobrang hina na ng battery at may sira na sa loob. Kapag ganito po, bad cell. Ayan, may sira ng butas dito sa battery. Ayan. So tanggalin na natin yan. Mga boss, para sa hindi nakakaalam, kapag sinabing bad cell, ibig sabihin may isang cell sa loob ng battery na hindi na gumagana. Kahit i-charge mo pa ito, hindi na babalik sa normal kondisyon. Parang katawan yan mga boss. Kahit pakainin mo, kung may sira na sa loob, mahihirapan na bumalik sa dati. So sana maliwanag. So ngayon mga boss, napansin ko itong battery, sobrang puno ng tubig. Sa totoo lang mga boss, ang hinala ko dito, nilagyan ito ng maling tubig o sobra ang paglalagay. Tandaan nyo, hindi basta-basta nilalagyan ng tubig ang battery, lalo na kung hindi distilled water. At kapag nasubrahan, pwede itong mag-cause ng damage sa loob. So i-check natin ito mga boss, tingnan natin kung tama nga ba talaga ang ating hinala. Buksan natin. Kuha lang ako ng flat screw. So ayan, bukas na po at silipin natin gamit itong ating flashlight at ilapit ko rin ang camera para makita nyo rin ang husto. Ayun. Hindi naman totaling puno talaga siya, pero sobra na po yan ng tubig. So try kong ilapit ang camera kung makikita sana nyo. Pero hindi parehas ang ito ay puno, halos puno po yan. Ito, ganun din ito, puno ang pangalawang butas. Ang pangatlo ay hindi gaano, ayan. Pang-apat hindi rin gaano, pang-lima hindi gaano, pang-anim hindi gaano. Ayan. Itong dalawang butas ang puno, ayan.
So mga boss, ang gagawin natin dito, atin itong ipantay, i-level natin, babawasan natin tong dalawang butas na puno. Kumuha tayo ng ringgillas o anong tawag dito. Yan. Bawasan natin siya. Puno eh. So ikutin natin para makita natin yung level. Ayan mga boss. Sorry, mali yung aking hinala. Hindi po dalawang butas ang puno. Lahat po talaga sila puno. Ayan. Oh, puno lahat yan. Kailangan nating bawasan lahat.
Pinawisan ako ron ha. Hinahirapan ako dun ha. Ang dami nakuha nating tubig o nabawas oh. Yan oh. Sobra sa kalahati nito. Pero hindi pa tapos to. Papantay pa natin, kulang pa. So ayan mga boss, ito na ang final. Ito ang tubig niya, kalahati oh, ang nabawas natin na kuha natin. At ang kanyang level, ibaba ko ang camera, tingnan nyo na mabuti. Yan. Ganyan po dapat, oh, pansinin natin, oh, pansinin nyo po. Yan, ganyan. Di ba meron siyang 6 na kwarto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa-isahin nyo po paglagay ng tubig yan. Hindi pwedeng yung isang kwarto mataas, ang isang kwarto mababa, mataas, mababa. Hindi pwede. Kailangan pantayin nyo po. Katulad nito, pare-parehas po ang level ng tubig. Ayan. Ganyan lamang po ang tamang paglagay o pagdagdag ng tubig sa 12 and 12 3B champion. Kahit yung 12 and 12 3B Motolite, ganito rin po. Kanya ng tamang level. Ayan, oh. Titigan nyo na mabuti. Ayan. At kung ikutin natin, ayan. Meron siya ditong level. Ayan, pansinin natin, di ba? Upper level at saka lower level. Hanggang dito lang dapat sa guhit na ito. Ayan. Ayan, upper level na yan. Saka dito. Ayan. Pag dito naman ang tubig sa guhit na ito, sa lower level na, dagdagan nyo na ng distilled water. Huwag po battery solution. Yung sulfuric acid, huwag po yun. Distilled water lamang po. Distilled water. Sana maliwanag. Ayan po. Kung ikutin natin dito, yan. Diba? Halos magtugma siya dini. Dito sa guhit niya na nasa itaas. Ayan. Yan oh. Oh. Diba? Huwag nyo nang punuin, iabot dito sa itim na to, sa itaas. Kasi puno na po yan. Katulad na naman paglagay nila ng tubig nito. Hindi po tama yun. Tingnan mo ang nangyari sa battery na ito, bad seal na. Ibig sabihin, may isang butas na dito. Yung 6 na butas niya, may isang butas na sira na dyan. Kaya lumabas sa tester o battery analyzer na bad seal. Ibig sabihin, may sirang butas na dito sa battery na ito. Alin man dito sa 6 na butas na ito, may butas dyan na sira na. So, sana maliwanag. Yan po. So, ganyan lamang po. Titigan natin ng mabuti. Ulit-ulit ko po pinapakita sa inyo ito para may masundan kayo. Ayan po. Ayan o. Ganito lang ang tamang level kasi mag-i-expand pa yan kapag i-charge sa battery charger. Sana maliwanag po sa ating lahat. Kasi marami pa rin kasi tayong kapwa Pinoy, Pilipino na hindi pa rin marunong hanggang ngayon. Dapat yan po sundan nyo. Nagtiyaga ako maglabas ng mga video na katulad nito para may masusundan kayo. May masusundan tayo. Ayan po oh. Titigan ng mabuti. O, kita nyo na. Yan po. So hindi ako magsasawa mag-share o maglabas ng mga ganito mga video para makatulong sa Pilipino. Ayan po. So ito dahil ipapa-charge ng may-ari, so i-charge pa rin natin. Pero mamaya pagka kuhanin na niya, sasabihin ko rin ang totoo na sir, ang battery niyo po ay sira na. Para may idea si sir, hindi siya umasa na okay pa ang battery niya, pinapa-charge lamang niya. Mas maganda ng
tapatin na natin, sabihin na natin ang totoo para hindi siya umasa na goods pa ang battery niya, okay pa. Ayan po. Pero sa totoo lang mga boss, sa case na ito, hindi na advisable na i-charge pa ito. Kasi kahit i-charge pa natin, hindi na magiging reliable ang battery. Ang best solution na dito, palit battery na po. Kung may natutunan kayo mga boss, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa Bat Expert PH para sa mga ganitong actual testing at tips para hindi kayo maloko at makatipid kayo. Maraming salamat mga boss.